50% fare discount sa LRT1, LRT2 at MRT3 para sa mga senior citizen at PWD inilunsad ngayong araw. Bahagi ng Metro Manila Subway Project sa Camp Aguinaldo sa Quezon City, ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Posibleng hipbuo ng tao kasama sa nakuha sa Taal Lake ayon sa forensic group ng Philippine National Police. First quadrant na search area sa Taal Lake target tapusin ngayong araw. Paghahanap sa mga nawawalang sabungero na pinaniniwala ang itinapon sa lawa, nasa ika-6 na araw na. Implementasyon ng ilang proyekto hamon sa Office of the Vice President. 85.55% ng budget ng OBP na utilize noong 2024. At bagyong Krising nagpapaulan sa ilang bahagi ng bansa. Metro Manila at ilang pang lugar apektado pa rin ng habagat. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, July 16, 2025. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Inilunsad na ngayong araw ng pamahalaan ang 50% discount sa pamasahe para sa mga senior citizen at persons with disability o PWD. Sakop nito ang linya ng MRT3, LRT1 at LRT Line 2. Samantala, ininspeksyon rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kanina ang subway project sa Camp Aguinaldo sa Quezon City. Mula sa Malacanang, makibalita tayo kay Nel Maribuhok live. Nel, ilan ba sa kabuuan ang makikinabang sa malaking diskwento na ito sa pasahe ng tren? Yes, Ella, mahigit 11 million na senior citizens at 7 million na persons with disability o PWD ang makikinabang dito sa 50% discount na ito sa pasahe sa LRT1, LRT2 at MRT3. Kanina mismo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nanguna sa paglulunsad ng programa sa MRT3 Santolan Annapolis Station. Ang inisyatibo na ito ay magdadagdag sa fare discount ng 30% mula sa 20% na unang pataw na diskwento. Kasunod dito ng inilunsad na 50% rin ng train discount sa lahat ng estudyante noong Hunyo. Inanunsyo naman ng Pangulo na magagamit na ang ilang Dalian train na nabili noong 2014. Ngunit natenga ng isang dekada dahil sa technical compatibility issues. Kaya itong trend na nakikita natin sa harap natin ito, naayos na ito, pwede nang gamitin. Kaya mula ngayon, gagamit tayo, meron na tayong magamit na karagdagang, we will use three trains. So makakapagbuo na tayo ngayon pa lang 3 trains na 3 karwahe. So 9 nitong cars na ito. Doon sa 48, tuloy-tuloy natin na titignan at gagawan ng paraan para naman magamit. Dahil 10 taon nakaparada ito hindi nagamit. Patapos ito ay in-inspection rin ng Pangulo ang Metro Manila Subway Project sa Camp Aguinaldo Station. Ang unang tunnel boring machine o TBM CP103 ay mag-ooperate mula Camp Aguinaldo papuntang Ortigas Station. As of June 30, 2025, ang TBM ay nakausad na ng 281.74 meters mula sa launching shaft at umabot na sa Camp Aguinaldo White Plains boundary. Inasahang aabot sa Corinthian Properties ang TBM sa 4th quarter ng taon. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Nel Maribuhok.
Libre ang pamasahe ng mga persons with disability o PWD sa LRT2 sa July 17 hanggang 23 ayon sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Bahagi ito ng pagdiriwang ng National Disability Rights Week 2025. Iiral ang libreng sakay mula 7 a.m. hanggang 9 a.m. at 5 p.m. hanggang 7 p.m. Kailangan lamang na ipresenta ng mga PWD ang kanilang ID sa mga ticket booth o station personnel para makaabil ng libreng sakay. Inaprobahan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang 6.793 trillion pesos na 2026 National Expenditure Program o NEP. Ito ay matapos ang cabinet meeting na ginanap kahapon sa Malacanang. Ayon sa Budget Department, pinag-aralang mabuti ng Pangulo ang panukalang budget para matiyak na ito ay naaayon sa mga programa at polisiya ng administrasyon. Ayon naman kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, pangunahing layon ng panukalang budget na maiangat ang buhay ng mga Pilipino. Sa ginanap na cabinet meeting sa Malacanang, binigyan diin ni Pangulong Marcos Jr. na sisiguruhin na ang 2026 budget ay hindi lamang pang economic growth, kundi maiangat ang buhay ng bawat Pilipino at ang susunod na mga henerasyon. Kinumpirma ng Department of Energy na nagpapatuloy na ang operasyon ng Malampaya Phase 4 drilling. Inasahan ng DOE na ngayong taon malalaman na kung makakahanap ng reserbang gas sa naturang expanded exploration ng Malampaya. Narito ang report ni Nel Mariboho. May ipinapakita na posibleng magandang resulta ang operasyon ng Malampaya Phase 4 drilling sa Palawan. 3 lugar ang tinatarget ng proyektong ito at ayon kay Energy Department Secretary Sharon Garin, may malaking tsansa na makakita ng reserbang gas sa paghuhukay na ito. It's drilling now, three wells, Camago, Malampaya East, and then ang Bagong Pag-asa. Dalawa po, maganda yung prospects. Yung Bagong Pag-asa po is parang prospective pa lang. Titignan pa natin kung meron, pero we are very excited kasi mukhang may maganda yung mga chances ng ating mga wells ngayon. Inaasahan ngayong taon malalaman ang resulta ng ginagawang drilling operations. Layon ng Phase 4 drilling ng Malampaya na matiyak ang energy security ng bansa. What is the importance ng mga wells na to or yung ginagawa ng Malampaya? Kasi this provides energy also to the country and it's indigenous. Kahit maggera man kung saan-saan na part ng mundo, safe tayo, maprotektasyon na natin kasi atin yon. And the prices will maintain, we can maintain, and the supply we can maintain. Noong Lunes, nag-flyby inspection si Pangulong Marcos sa lugar ng proyekto sa Palawan upang ipakita ang buong suporta ng pamahalaan dito. Ang Malampaya Gas Field ang pangunahing nagsusupply ng natural gas sa Luzon simula nang magsimula ang operasyon nito noong 2001. Dahil dito nasusuplayan ng kuryente ang mga bahay, ospital at mga eskwelahan. Ngunit patuloy na rin ang pagbaba ng reserba ng Malampaya dahilan upang palawigin pa ang buhay nito at maghanap ng iba pang mauhukay na natural gas sa ilalim ng Phase 4 ng proyekto. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Muling isusulong sa 20th Congress ang isang resolusyon na layong baguhin ang ilang bahagi ng 1987 Constitution ng Pilipinas. Lalo pa at naniniwala ang ilang kongresista na may sapat pang panahon upang maamyendahan ito. Narito ang report ni Jed Naresina. Hindi man lumusot sa Senado nitong nakaraang Kongreso ang tangkang pag-amyenda sa ilang bahagi ng 1987 Constitution ng Pilipinas. Nagpahayag ng tiwala si Manila 6th District Representative Bienvenido Benny Abante Jr. na marami sa mga kasamahan niyang kongresista ang pabor sa charter change o CHA-CHA. Kaya kahit na may nakaambang impeachment proceeding kay Vice President Sara Duterte, nananatiling posible aniya ang pag-usad ng CHA-CHA kung ito ay agad sisimulan. Palagay ko kung ang charter change would happen in the first year of Congress, baka may time pa eh. Dapat talagang simulan na yan.
kaya naman eh. I mean, kahit may impeachment, kaya pa naman eh. I cannot speak for the senators, no. I do not actually know their minds, pero sa akin, palagay ko, mas karamihan ng congressman gusto niya charter change. Ayon kay Representative Abante, buo ang kanyang suporta sa Resolution of Both Houses o RBH No. 1 na inihain ni Ako Bicol Party List Representative Alfredo Garbin kahapon na naglalayong amyendahan ang 1987 Constitution. Aniya, nais niyang maging pangunahing may akda nito, lalo na at matagal na siyang taga-suporta o pabor sa Chacha. Bagamat binuksan din ng mambabatas ang posibilidad ng mga pagbabago sa sistemang politikal. Aniya, ang pangunahing layunin ng resolusyon ay ang amyendahan ang mga probisyong pang-ekonomiya ng Constitution. Una niyan talaga yung economic provisions, very very important yon. But of course, we cannot hindi rin natin pwedeng tanggalin yung pagkakataon na other congressman would want some political changes, no. So we'll see what will happen pag nagkaroon talaga ng charter change na yan. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isinusulong sa Kamara na madagdagan ang pondong nakalaan sa sektor ng kalusugan. Nais ng makabayan lawmakers na gawing 5% ng gross domestic product o GDP ang pondong nakalaan sa healthcare services. Mula sa House of Representatives, alamin natin ang detalye kay Rosalie Coz live. Rosalie, may ulat ba kung ilang porsyento sa kasalukuyang pambansang pondo ang nakalaan sa healthcare services? Aga, 247.56 billion pesos ang nakalaang pondo sa Department of Health ngayong taon, 2.69% na mas mataas sa 2024. Gayunman, 3.5% ang ibinaba sa kabuuang public health spending dahil zero government subsidy ang Philippine Health Insurance o PhilHealth. Ayon kay ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino, 1.3% lang ng gross domestic product o GDP ang health budget ngayong taon. Kaya naman naghain ng panukalang batas ang makabayan lawmakers para itaas sa 5% ng GDP ang pondong inilalaan sa public healthcare services. Partikular na isinusulong na gawing 5% ng GDP ang health budget. Nangangahulugan ito ng 1.3 trillion pesos. Lalo na't ito anya ang rekomendasyon ng World Health Organization o WHO. Layo ng panukala na magkaroon ng libreng access sa healthcare services ang bawat Pilipino. Ayon kay Congressman Tino, para maisagawa ito, dapat magkaroon ng pagbabago sa prioridad ng paglaan ng pondo ng pamahalaan. Sa halip na sa infrastructure projects, mas dapat anyang paglaanan ng pondo ng gobyerno ang sektor ng kalusugan, gayon din ang edukasyon. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Rosalie Coz. Magpapatupad ang Department of Education ng mga pangmatagalang reforma at digital transformation sa edukasyon. Ito ay matapos lumabas sa Global Education Futures Readiness Index na 74th lamang ang Pilipinas mula sa 177 ng mga bansa pagdating sa kahandaan sa hinaharap. Nasa kategorya ang sistema ng edukasyon sa Pilipinas sa Emerging and Partial Readiness batay sa naturang Global Index. Kabilang sa plano ng DepEd bilang paghahanda sa hinaharap ang pagtatayo ng Education Center for Artificial Intelligence Research para sa paggamit ng AI. Pagdating naman sa reforma sa curriculum, nakikipag-ugnayan ng DepEd sa iba pang educational agencies ng gobyerno gaya ng TESDA at ng Commission on Higher Education o CHED. Ipinagtanggol ng Department of Information and Communications Technology o DICT ang Konektadong Pinoy Bill na hinihintay na lang lagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inalis ng DICT ang agam-agam ng ilan kaugnay ng banta sa regulasyon at cybersecurity kung maipatutupad na ang batas. Ayon sa DICT, hindi pagluluwag sa regulasyon ang panukalang batas, kundi pagpapabilis ng serbisyo. Protektado pa rin nila ang bansa laban sa banta ng dayuhang kontrol dahil may limitasyon ang pagbubukas ng internet infrastructure sa mga dayuhan.
mas pinadadali rin nila nito ang serbisyo lalo na sa mga liblib na lugar. Walang grace period sa cybersecurity at bukas naman nila ang ahensya sa pakikipagdialogo. Ang Konektadong Pinoy Bill ay kilala rin sa tawag na Open Access in Data Transmission Act kung saan layo nitong palawigin ang universal access sa interconnectivity. Ayon sa DICT, suportado na ito ng nasa 35 na mga organisasyon. Muling inihain ni Senator Panfilo Ping Lacson sa Senado ang panukalang batas na naglalayong huwag abandonahin ng mga anak ang kanilang mga magulang o ang Parents Welfare Act of 2025. Sa kanyang panukalang batas na Parents Welfare Act of 2025, maaaring maparusahan ang mga anak na bigon tugunan ang pangangailangan ng kanilang mga magulang na tumatanda, may sakit at incapacitated. Ituturing anyang isang criminal act ang pag-iwan sa magulang. Binigyan din ni Senador na kilala ang Pilipinas sa close family ties, gayunman meron anyang mga anak na umiiwan sa magulang kung saan nagiging palaboy pa ang mga ito sa lansangan. Lumagda ng kasunduan kahapon ang Department of Social Welfare and Development o DSWD at Department of Justice para isulong ang compensation for child victims. Sa ilalim ng kasunduan, tutulungan ng DSWD ang mga child victim mula sa kanilang residential care facility para i-refer sa Victim Compensation Program ng DOJ. Layo nito na mabigyan ng kabayaran ang mga kabataan na biktima ng matinding krimen na sumira sa kanilang buhay at yung mga nagtitiis sa kawalan ng batas at matinding kawalan ng hustisya. Ilan sa mga sakop nito ang mga kabataang biktima ng panggagahasa, torture, enforced at involuntary disappearance, child trafficking at online sexual abuse and exploitation o OSAIC. Target ng Philippine Coast Guard na tapusin na ngayong araw ang pagsisid at paghahanap sa first quadrant ng search area sa Taalik. Ngayon ang ika-6 na araw ng ginagawang search and retrieval operations ng technical diver sa Lawa kung saan pinaniniwala ang itinapon umano ang mga nawawalang sabungero. Mula pa rin sa Laurel, Batangas, makibalita tayo kay Benedict Samson live. Benedict, gaano na ba kalawak yung area na nasisid ng PCG dyan at pati na yung naikutan ng remotely operated vehicle? Magandang tanghali, Aga. Mula doon sa Pangpang ay nasa 100 meters na yung layo nung isinasagawang paghahanap ng mga technical diver ng Philippine Coast Guard dito nga sa bahagi ng Taal Lake. Kapag natapos na mga technical diver na magalugad ang ilalim ng lawa, ay lumilipat sila ng nasa 10 hanggang 20 metro. Naglagay din ng buwi ang PCG upang matandaan kung aling bahagi na ng lawa ang nagalugad na. Ngayong araw din ang pangalawang araw kung saan gagamitin ang remotely operated vehicle o ROV. Kahapon hindi ka agad isinabak sa aktwal na operasyon ng ROV dahil nais munang sukati ng PCG yung elevation nito sa lake bed. Kapag nabulabog ng propeller ang ilalim ng lawa ay nagiging murky o malabo na ang nakukuhanan ng kamera nito. Sa tulong naman ng technical divers at ROV, inaasahan na matatapos na yung pagsisiyasat sa unang quadrant ng Taal Lake kung saan pinaniniwala ang itinapon umano ang mga nawawalang sabungero. Kanina ay may mga tauhan ng PNP Criminal Investigation o PNP CIDG ang dumating dito at lula ng rubber boat ay nagpunta ang mga ito sa diving site ng PCG. Aga ngayon nga ang ika-6 na araw ng isinasagawang paghahanap at mamaya ay aantabayan na natin yung mga karagdagang detalye katungkol nga dito sa isinasagawang search and retrieval operation ng PCG. At yan muna ang ating update mula dito sa Laurel, Batangas. Balik sa inyo dyan, Aga.
Maraming salamat, Benedict Samson. Hinihinalang hip bone ng tao ang isa sa mga buto na nakuha ng mga divers sa Taal Lake. Ayon sa PNP Forensic Group, isa sa ilalim pa nila sa pagsusuri ang naturang buto upang masiguro kung ito ay pag-aari ng tao. Mula sa Camp Crame, alamin natin ang detalye kay Leia Ilagan live. Leia, ilan na ang mga buto na nakolekta ng forensic group at natukoy na ba nila kung ilan sa mga ito ang pag-aari ng tao? Magandang tanghali sa iyo, Ella. 91 na buto na ang nakuha ng mga divers sa Taal Lake. Ito ang isinasailalim ngayon sa pagsusuri ng PNP Forensic Group. Pero base sa physical appearance ng mga ito, 6 na buto ang hinihinalang mula sa tao. Kasama na nga dyan itong posibleng hip bone. Ayon pa sa forensic group, posibleng non-human o hindi sa tao ang unang nahukay na kulay itim na mga buto. Sinabi pa ng forensic group na challenge sa kanila ang pagkuha ng DNA sample sa nakuha mga buto dahil matagal na ang mga itong nakababad sa tubig. Posible nilang abutin ito ng 21 araw. Ang unang 7 araw ay ang pagdetermina kung tao o hayop ang mga buto. Panibagong 7 araw naman ang pagkuha ng DNA sample sa mga buto at ang huling 7 araw ay ang cross-matching naman sa DNA profile ng mga kaanak ng biktima. Sa ngayon, Ella, nasa 18 DNA profile na mula sa mga kaanak ng biktima ang hawak ng forensic group. Ella? Alright, maraming salamat, Leia Ilagan. Tinuligsa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang naging pahayag kamakailan ng Department of Justice kung saan sinasabing may kaugnayan umano ang mga sangkot sa drug war killings ng nakaraang administrasyon sa sinasabing mga nasa likod ng mga nawawalang sabungero. Narito ang report ni Jed Deresina. May mga taong parehong involved sa pagpatay ng tao sa drug war at sa isabong. That's as far as we can trace right now, but we will have to establish clearer links to each other. Tinawag na preposterous o kalokohan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang pag-uugnay ng isabong ngayon sa war on drugs ng kanyang termino noon. Sa panayam sa kanyang anak na si Vice President Sara Duterte, sinabi nito na ibinalita niya sa kanyang ama ang pagtatangka ng Department of Justice na iugnay ang kaso ng missing sabungeros sa dating administrasyon. Ang sabi niya, and then sinabihan ko siya na there is an attempt to link him to the missing sabungeros case. So sabi niya that is preposterous. Yes. Ngunit para sa pangalawang Pangulo, hindi na niya ikinagulat ang ganitong pag-atake sa kanilang pamilya. Ang hindi lang inaasahan ni Vice President Duterte ay maapektuhan pa ang kanyang trabaho, lalo na ang kanyang opisina at ang bansa. So hindi ko inisip na aabot siya sa punto na pati yung trabaho ko ay maaapektuhan at pati yung pagtatrabaho ko ay pilit nila parang i-clip yung wings ng Office of the Vice President to help our countrymen. So, yun ang hindi ko in-expect. Last question. Hindi ko rin in-expect na aabot sa ganito yung bayan natin na wala nang nangyayari. Sa ngayon ay wala pang reaksyon ang Malacanang sa mga naging pahayag ng pangalawang Pangulo. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nanawagan ang Asosasyon ng mga Digital Finance Companies na Fintech Alliance PH para itulak ang mas mahigpit na regulasyon sa mga lisensyadong online gaming platforms. Batid ng grupo ang banta ng online suga lalo na sa mga user nito. Ilan sa dapat nilang gawin ay ang blacklisting ng mga illegal sites at istriktong pagsunod sa regulasyon ng Bangko Sentral ng Pilipinas pagdating sa payment channels.
Patuloy nilang magsasagawa ng awareness campaign ang samahan kaugnay ng banta ng mga online gambling. The more, the merrier. Ito ang tugon ni Senator Tito Sotto III sa pahayag ni Senator Risa Ontiveros na bukas itong sumama sa Veterans Block sa Senado. Sa isang text message mula kay Senator Sotto, sinabi nitong more than welcome ang senadora sa kanilang grupo at ang kanyang integridad at reputasyon ay magiging asset sa institusyon. Ang tinaguriang Veterans Block sa Senado ay kinabibilangan sa ngayon nina Senators Panfilo Lacson, Vicente Sotto III, Juan Miguel Zubiri, Loren Legarda at Lito Lapid. Sa isang panayam, sinabi ni Senator Ontiveros na kailangan niyang maging bukas sa lahat ng mga posibilidad na kasang-ayon sa hangad niyang pagpapalakas ng oposisyon para sa 2028 at sa hinaharap. Nauna nang sinabi ng ilang miyembro ng Veterans Block na sinusuportahan nila ang muling pag-upo sa liderato ni Senator Sotto sa pagbubukas ng susunod na Kongreso. Isang panukala ang inihain sa Senado na naglalayong gawing krimen ang pagpapataw ng pagpaparusa sa extraordinary rendition gaya ng ginawa kay dating Pangulo Rodrigo Duterte. Ito ang inihayag ni Senador Amy Marcos kasabay ng muli nitong pagtatangkang pagbisita sa dating Pangulo sa The Hague, Netherlands. Mula sa Maynila, may report si Asher Cadapan Jr. live. Asher, ano ang detalye nitong PRRD bill na inihain ni Senator Amy Marcos sa Senado? 5 pahina ang kopya ng Senate bill na inihain ni Senador Amy Marcos na nagbabawal sa extraordinary rendition ng isang individual sa isang banyagang jurisdiction. Batay sa kopya ng SBN 557 mula sa tanggapan ni Senador Amy Marcos, tatawagin ang panukalang kanyang isinumite na President Rodrigo R. Duterte Act. Pinakahulugan dito na ang extraordinary rendition ay ang paglipat sa sinumang tao na nasa teritoryo ng Pilipinas papunta saan mang lugar sa labas nito na hindi voluntaryo at walang nasusulat na permiso ng individual. Maaaring kakailanganin rin ang kautusan mula sa competent Philippine court na nagpapahintulot ng paglipat para imbestigahan, questionin, usigin, iditine, ikulong o bitayin ang nasasangkot. Bago akong bill, ang President Rodrigo Roa Duterte bill, which is SBN 552, at ito ang nagpaparusa at ginagawang krimen, ang extraordinary rendition. Hindi na dapat maulit ito nangyari kay Presidente, na kinidnap siya at dinala rito sa ibang bansa. At papatawan natin ng parusa. Wala tayong masasabi dahil yung ICC ang may proseso sila na kanila, pero para sa atin sa Pilipinas, labag din sa ating batas ang nangyari. Kaya kailangan managot. Nakasaad din sa resolusyon na inirekomenda nito na sino mang lalabag sa naturang batas ay papatawan ng ilang parusa. Kabilang na dito ang reklusyon temporal na pagkakakulong ng higit 12 taon hanggang 20 taon sa mapapatunayang guilty, maging sa mga magtatangkang gawin ang ilang probisyon sa panukala. Maaari na mga patawan ng paglabag sa iba pang mga probisyon ng prison mayor o pagkakakulong ng higit 6 na taon hanggang 12 taon, habang maaari ring patawan ng parehong parusa ng pagkakakulong ng higit 6 na buwan hanggang 6 na taon at multa na aabot ng 10 milyong piso. Habang nasa The Hague, Netherlands, si Senador Amy Marcos ay inihayag rin nito na sinusuportahan na niya ang ang Senate Joint Resolution na kaugnay ng pagsasailalim sa house arrest kay dating Pangulong Duterte. Ngunit duda ito
napapansinin nito ng International Criminal Court, kaya mas pupursigihin niya ang pag-iipon ng ebidensya at pagtatanggol kay former President Duterte. Yan ang latest dito sa Senado. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Asher Cadapan Jr. Nagpasalamat si Vice President Sara Duterte sa mga senador na naghain ng resolusyon para hilingin ang pagsasailalim kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa house arrest. Ayon kay BP Sara, bagamat hindi niya alam kung makatutulong ito, ikinatutuwa nila ang patuloy na suporta ng mga kaalyado nila sa Senado sa dating Pangulo. Bukod dito, tumanggi na si BP Sara na magbigay pa ng komentaryo sa issue. Anya, tanging ang mga abogado na lang ng kanyang ama ang bahalang magbigay ng pahayag kaugnay sa mga usaping may kinalaman sa kaso nito. Well, we thank them. We thank them for their concern for President Duterte, and we thank them for supporting the move for application for interim release of former President Duterte. So we are grateful to the senators for expressing this in a Senate resolution. Only the lawyer can comment on the Senate resolution, whether it will be useful for the case or it is not useful for the case. But the family is praying for interim release. 66% ng mga Pilipino ang sumasang-ayon na dapat sagutin ni Vice President Sara Duterte ang impeachment charges na inihain laban sa kanya. Kaugnay dito ang alegasyon ng korupsyon. Ito ay batay sa naging resulta ng sponsored survey ng Social Weather Stations o SWS. Pinakamarami nagsabing sang-ayon sila ay mula sa National Capital Region. 19% naman ang nagsabing tutol sila, kung saan ang pinakamalaking bahagi ay mula sa Mindanao, habang may 15% naman ang undecided. Isinagawa ang survey noong June 25 hanggang June 29 sa pamamagitan ng face-to-face interview sa 1,200 na respondents na nasa 18 years old pataas. Ibinahagi ngayong araw ni Office of the Vice President Spokesperson Ruth Castelo ang accomplishment report ng OVP para sa taong 2024. Ayon kay Atty. Castelo, nagamit o na-utilize na ng OVP ang nasa 85.55% ng budget na inilaan sa kanila sa nasabing taon. Mula sa Mandaluyong City, may report si Jed Neresina live. Jed, ano yung paliwanag ng OVP bakit hindi umabot sa 100% ang na-utilize nilang budget noong 2024? Aga ipinaliwanag kanina ni Atty. Ruth Castelo, tagapagsalita ng OVP, na mayroong ilang challenges na kinaharap yung tanggapan ng pangalawang Pangulo pagdating sa implementasyon ng kanilang ilan sa mga programa noong taong 2024. Inihalimbawa ni Office of the Vice President Spokesperson Atty. Ruth Castelo ang isa sa kanilang proyekto na Magnegosyo Taday. Ayon kay Atty. Castelo, hindi madali at nangangailangan ng masusing proseso ng pagsusuri pagdating sa mga benepisyaryo ng nasabing programa. Aniya, ang bawat business proposal ay strictly studied and evaluated batay sa Manual of Operations na ipinatutupad ng OVP. There were a lot of challenges in implementing the programs of the Office of the Vice President. For each program in the OVP, it has its own manual of operations to make sure that everything is clearly and effectively done by the book. We follow instructions based on the manual of operations. Dagdag pa ni Atty. Castelo na ang bahagi ng kanilang budget noong 2024 na hindi na-utilize ay dahil may additional requirements na kinakailangan pang magawa o matapos para sa specific programs ng tanggapan. Sa kabila nito, ibinida ng tagapagsalita ang libreng sakay program ng OVP na aabot sa higit 1 milyong individual ang naging benepisyaryo. Sa kasalukuyan, mayroon ng 9 na libreng sakay bus ang Office of the Vice President na may ruta sa Metro Manila, Cavite, Bacolod, Davao at ang latest ay sa Tacloban.
Aga, sa kabila nito, tiniyak ng Office of the Vice President na ni-utilize nila yung mga resources nila sa kabila ng budget cut na natanggap nila para sa taong 2025 at ibinalita rin ni spokesperson Ruth Castello kanina na nasa 34% na yung utilization rate ng budget nila for 2025 at pinamadali nila yung proseso or ni-utilize nila para ma-maximize yung budget nila at matupad o mabigyan ng sapat na budget ang lahat ng kanilang programa dito sa Office of the Vice President. Ayan muna ang update. Balik sa'yo, Aga. Maraming salamat, Jed Neresina. Hiningi ng Department of Justice o DOJ panel of prosecutors sa korte sa Muntinlupa na baliktarin ang nauna nitong desisyon na pagpapawalang sala kay dating Senador Leila de Lima at Ronnie Dayan at sa halip ay i-convict nila ang mga ito. Plano naman ang kampo ni De Lima na kasuhan ng DOJ prosecutors dahil sa umano'y misconduct. Narito ang report ni Dante Amento. Naghain ng motion for reconsideration o apila ang panel of prosecutors ng Department of Justice o DOJ sa Regional Trial Court Branch 204 ng Muntinlupa City. Kaugnay ito sa pinakabagong desisyon ng mababang hukuman na pagpapawalang sala o pag-acquit kina dating Senador Leila de Lima at Ronnie Dayan sa kasong may kinalaman sa illegal drug trade sa New Bilibid Prison. Ito ang kaso na ni-remand o ibinalik ng Court of Appeal sa Muntinlupa RTC. Ayon sa prosekusyon, hindi nasunod ang direktiba ng Court of Appeals. Bigo umano ang korte na ipakita na ang recantation o pagbawi ng salaysay ng witness na si dating Bucor Officer in Charge, Rafael Ragos, na nakaapekto sa mga elemento ng krimen laban kina de Lima at Dayan. Ang orihinal anilang testimonya ni Ragos ay suportado ng testimonya ng ibang mga witness. Aligasyon lang din umano ang nasa recantation ni Ragos na napilit siyang idiin sina de Lima at Dayan sa kanyang unang affidavit dahil sa banta na ikulong sa krimeng pagkakasangkot sa illegal drug trading. Dagdag pa ng panel of prosecutors, walang naipresentang ebidensya si Ragos na pinilit siyang magbigay ng kanyang original statement. Hiling ng prosekusyon sa korte na gumawa ng panibagong desisyon at ideklara ang mga akusado o sina de Lima at Dayan na guilty sa isinampang krimen. Samantala, binatikos naman ng kampo ni de Lima ang hakbang ng prosekusyon at tinawag itong third jeopardy. Wala rin anya itong pagsang-ayon man lang ng Office of the Solicitor General. Dagdag pa ng abogado ni de Lima, wala na silang ibang magagawa kundi ikonsidera na maghain ng mga kaso laban sa DOJ prosecutors dahil sa umano'y prosecutorial misconduct. Binigyang diin ni de Lima na hindi na niya naiintindihan ang ginagawa ng prosekusyon matapos ang halos 7 taong hindi makatarungang pagkakakulong. Hindi na anya ito katawa-tawa kundi nakagagalit na. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tuluyan ang tinanggal ng Supreme Court sa trabaho ang isang court sheriff na si Dwight Aldwin Geronimo matapos na mapatunayang tumanggap ng suhol kaugnay ng isang drug case. Hindi na rin ito matatanggap ang lahat ng retirement benefit at bawal nang magtrabahong muli sa pamahalaan. Si Geronimo ay dating Sheriff 4 ng Regional Trial Court Branch 121 ng Imus, Cavite. Ayon sa Korte Suprema, may nagreklamo matapos pangakuan ni Geronimo na mapabilis ang kaso ng kanyang kaibigan basta magbayad lamang ng 200,000 pesos. Naipabatid na sa Department of Foreign Affairs na mayroon pa ring mga Pilipinong biktima umano ng human trafficking ang nasa iba't ibang scam center sa Southeast Asia. Ayon sa DFA, handa silang tulungan ang mga ito na masagip at maibalik ng Pilipinas. Nakikipagtulungan na rin ang ahensya sa mga embahada at konsulado ng Pilipinas sa naturang rehiyon, lalo na sa Thailand, Myanmar, Laos at Cambodia, upang humingi ng suporta sa gagawing rescue operations. Nagpapaalala naman ang DFA sa publiko na dumaan sa tamang proseso sa pag-a-apply ng trabaho abroad. Pinagtulungang linisin ngayong araw ng Metropolitan Manila Development Authority at ng Manila Local Government ang mga naipong basura sa isa sa floodgate sa Manila Bay. Bahagi ito ng paghahanda sa banta ng matinding pagbaha ngayong panahon ng tag-ulan.
Mula sa Maynila, makibalita tayo kay Ivan Alvarez live. Ivan, kamusta yung isinagawang paglilinis ng mga otoridad dyan sa floodgate? Yes, Aga, ayon sa Metropolitan Manila Development Authority, kailangan muna o pansamantalang buksan itong floodgate papunta sa Manila Bay para mapadaloy yung mga stagnant at wastewater na nanggagaling sa iba't ibang bahagi nitong lungsod ng Maynila. Sa tinanggal na harang ng floodgate papuntang Manila Bay, mababawasan ang mga naiipon tubig at maiiwasan ang pag-apaw ng mga kanal at estero sa iba't ibang bahagi ng lungsod. Ayon kay Manila Mayor Isko Moreno, makikinabang ang mga lugar na malapit rito, partikular na ang Malate, Paco at Ermita area. Dahil anya sa dami ng wastewater na dumadaloy sa mga estero sa Maynila, hindi ito kinakaya ng kasalukuyang sewerage treatment plants o STP ng lungsod. Paliwanag ni MMDA Chairman Romando Artes, pansamantala muna nakabukas ang floodgate sa Manila Bay upang makatulong na makapagpaagos ng tubig lalo na at may banta ng pagbaha ngayong panahon ng tag-ulan. Kita nyo naman wala pang ulan kung gaano kalakas yung agos na ngayon napi-free up na natin yung mga canals po around this area para pagdating ng ulan may pupuntahan pa sila. So yung carrying capacity lumalakas din at madali ring nadi-discharge. Samantala, tiniyak naman ng Manila LGU at MMDA na kasabay ng pagbubukas ng floodgate ay regular na lilinisin ang mga basurang naipon sa loob ng mga ito sa pamamagitan ng mga nakalagay na trash traps. Kasabay ng inisyatibang ito o obserbahan rin ng mga otoridad kung matagumpay itong makakatulong sa mas mabilis na paghupa ng baha sa Maynila. Aga, ayon sa mga otoridad, kung patuloy na tataas yung tubig sa mga bahagi o lansangan ng Maynila, may posibilidad na buksan din yung Remedios outfall dito sa Maynila. Kung sakali na magtaas pa yung mga tubig dito sa lungsod ng Maynila, bukod pa dito sa binuksang floodgate na papunta ng Manila Bay. Yan muna ang update mula dito sa Maynila. Balik sa inyo dyan, Aga. Alright, maraming salamat, Ivan Alvarez. Isa nang ganap na bagyo ang low pressure area sa timog silangang bahagi ng bansa ayon sa Pag-asa. Pinangalanan nitong bagyong Krising, ang ikatlong bagyo na pumasok sa Philippine Area of Responsibility ngayong taon. Batay sa ulat, patuloy itong nagpapaulan sa mga lugar sa Bicol Region, Eastern Visayas, Dinagat Islands at Surigao del Norte. Kasabay nito ay nakakaapekto naman sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa ang southwest monsoon o hanging habagat. Arestado ang isang drug den maintainer at dalawang bisita nito sa isinagawang bypass operation ng Philippine Drug Enforcement Agency Region 7 at Cebu City Police Station 4 sa Sitio Santa Cruz, Barangay Mabolo, Cebu City kahapon, July 15. Kinilala ang target ng operasyon at drug maintainer na si Geoffrey, 47 years old, na isang karpentero. Kasama rin sa mga nahuli ang dalawang drug den visitors. Nasabat sa operasyon ang 12 pakete ng hinihinalang shabu. Kasama rin sa mga nakumpiska ang buy-bust money at drug paraphernalia. Ang nakuhang ebidensya ay nasa PIDEA 7 Regional Office Laboratory na para isailalim sa chemical analysis at proper disposition. Nasa kustodiya na rin ng ahensya ang tatlong suspect at sasampahan ng kasong paglabag sa ilalim ng Republic Act 9165. Ibinebenta na rin ngayon sa Baguio City ang 20 pesos per kilo na bigas na bahagi ng programa ng pamahalaan. Sa ngayon ay nasa 750 bags na naglalaman ng tig 10 kilong murang bigas ang pwedeng ma-avail sa Baguio City. At para sa detalye may report si Grace Doctolero live. Grace, dyan sa Baguio, sino-sino ang pwedeng makapag-avail niyang murang bigas?
Yes, Ella, magandang tanghali. Ang mga po pwedeng mag-avail nitong murang bigas ay ang mga PWDs, senior citizens, 4Ps beneficiaries at solo parents. Nakarating na rin ang programang Benting Bigas, meron na para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng programa sa lungsod ng Baguio. Ayon kay Asek Bebang Guevara ng Department of Agriculture, naging matagumpay ang paglulunsad nito sa Baguio noong buwan ng Hunyo ngayong taon na inanunsyo ng Department of Agriculture na palalawigin na rin ito buong Cordillera Administrative Region. This is the first time in Baguio City. Pero definitely po yung selling natin ng P20 here, nagkaroon na po tayo ng selling with our minimum wage earners. Last month po, nagsimula po tayo dyan. So, ang usapan po natin ngayon, dito po sa Kadiwa ng Pangulo, gagawin po natin siyang regular, siguro po weekly, no? Ang magiging bentahan po natin. Nasa 750 na kabilang sa mga vulnerable sector ang pumila kaninang umaga. Kabilang na dito ang senior citizen na si Grace Calitz. Ayon sa kanya, malaking tulong ang Benting Bigas na programa ng Pangulo, lalo na at breadwinner siya dahil sa kanyang asawa at stroke patient. Dagdag pa dito na meron din siyang alagain na 2 PWD. Kasi may 2 akong PWD at saka isang stroke yung asawa ko po, ma'am. Kaya malaking tulong din kasi at least nakakatulong makabili ng kahit 20 pesos na bigas, malaking tulong po. Pinaplano na rin ng Department of Agriculture Cordillera na maabot ang buong Cordillera Administrative Region sa lalong madaling panahon. Ibinibenta umano ang murang bigas na ito sa mga Kadiwa Centers o Kadiwa Stores o LGU partners ng Kadiwa para sa mga PWDs, senior citizens, 4Ps, beneficiaries at solo parents. Kailangan din umanong duly registered sila sa MSWDO sa kanilang mga lugar at mayroon silang official na mga ID na nagpapatunay na sila ay kabilang sa mga nasabing sektor. Ella, sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin, ang programang ito ay isang malaking ginhawa para sa mga manggagawang Pilipino, lalo na sa vulnerable sector. Yan muna ang balita mula dito sa Baguio City. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Grace Doctolero. Nakararanas ng matinding pagbaha ngayon sa New York at New Jersey dahil sa pagbuhos ng malakas na ulan sa hilagang silangang bahagi ng Amerika. Naantala ang biyahe ng mga sasakyan at napilitang ipatigil ang operasyon ng subway lines sa mga nasabing lugar dahil sa patuloy na pagragasa ng tubig. Dahil dito ay nagdeklara na ng state of emergency si New Jersey Governor Phil Murphy upang mas matulungan ang mga apektadong residente. Nagpaalala ang opisyal sa publiko na manatili sa loob ng bahay at iwasan ang pagbebiyahe kung hindi naman kinakailangan. Ipinag-utos na ni US Secretary of Defense Pete Hegseth ang withdrawal ng 2,000 National Guard troops sa Los Angeles. Ipinadala ang tropa sa kasagsagan ng mga kilos protesta sa Los Angeles ng nakaraang buwan dahil sa sunod-sunod na illegal immigrant raid sa syudad. Ayon sa ahensya, humupa na ang gulo sa LA kaya maaari nang paalisin ng ilan sa mga tropa ng militar na nangalaga sa kaligtasan ng federal properties at agents. Sa kabila nito, mananatili pa rin ang nalalabing 2,000 pang National Guards at 700 Marines sa Los Angeles. Itinakda ang muling pagbisita ni US President Donald Trump sa United Kingdom sa Setyembre ngayong taon batay sa anunsyo ng Buckingham Palace. Mismong sina King Charles II at Queen Camilla ang sasalubong sa US President sa Windsor Castle ayon sa ulat. Makakasama ni Trump ang kanyang asawa na si Melania sa 3 araw na pagbisita mula September 17 hanggang 19. Batay sa kasaysayan, walang US President ang naimbitahan ng UK monarchy ng 2 beses na state visit, kundi si Trump pa lamang.
At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Mateo, Kapitulo 5, versikulo 16, nagsasabi, "Lumiwanag na gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao, upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at kanilang luwalhatiin ang inyong Ama na nasa langit." At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV C News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.